Magandang gabi, JTC families. Kamusta na po tayo? Tayo po ngayon ay dadako sa ating po pag-aaral ng kanyang mga salita sa ating pong Bible study. Buksan po natin ang ating mga Biblia dito nga po sa Job chapter 10 verse 8. Sabi po dito sa English, "Your hand shaped me and made me. Will you now turn and destroy me?" Ang title po na ating po pag-aaralan ngayon ay Shape. To make a difference, finding and fulfilling your unique purpose for life. Sige po, tayo po ay sabit ng yumuko at tayo po ay manalangin. Ama, maraming po salamat sa iyong mga salita na aming po pagbubulay-bulayan. Dalayan ko nga po na patuloy kaming gabayan, Santong Espiritu, sa aming po pag-aaral. Buksan mo po ang aming puso at isipan na maunawaan namin ito, ang iyong mga salita. Mangusap ka po sa amin at ito po ay tumimo sa aming mga puso. Salamat po, Ama. Pangunahan mo nga po ang gawain ito at ikaw po ang maluwalhati at mataas sa aming mga buhay. Salamat po. Ito po aming dalangin sa pangalan mo, Panginoong Yesus. Amen. Itong araling ito ay napakinggan ko po sa 702 DCAS sa radyo at nais ko pong ibahagi rin po sa inyo at ating pong pagbubulay-bulayan. Ang turong ito ay hango po kay Pastor Rick Warren na kung saan The Purpose-Driven Life ang kanya pong sinulat, What on Earth Am I Here For? Ano nga po ba ang acronym ng SHAPE na ating po pag-aaralan ngayon? Ang S po stands for Spiritual Gifts. Sa 1 Corinthians chapter 12 verse 1 to 31, full chapter po, naalala ko po si Pastor Jomar, ay itinuro niya po to sa atin. At ito po ay tungkol sa spiritual gifts na kung saan ipinagkakaloob sa bawat isa po sa atin upang mapatibay ang iglesia na ang pinakaulo po ay ang ating Panginoong Hesus. Tayo po ang kanyang bahagi at ang bawat bahagi ay mahalaga na doon na walang inggitan at magkaroon ng pagmamalasakitan sa isa't isa. Sa verse 26 po, ang sabi po, kung nasasaktan ang isang bahagi, nasasaktan ng lahat. Kung pinararangalan ang isang bahagi, napararangalan ang lahat. Mahalaga ka sa iglesia. Kaya ka nakasama namin dito po sa Jesus the Counselor. May gift sa iyo si Lord na ito po ay dapat nating alamin at dapat nating pagkanaisin, desire, na tayo po ay pagkalooban ng kanyang spiritual gifts at gamitin po natin sa kanyang kapurihan at sa kanyang karangalan. Amen? Unwrapping your spiritual gifts. At sa letrang H naman po, heart. Sa Proverbs 27 verse 19, mababasa po natin doon sa English, as water reflects a face, so a man's heart reflects the man. Kung paanong ang mukha ay nalalarawan sa tubig, sa kilos naman nahahalata ang iniisip. Kung paano nga po tayo po ay nakikita natin ang ating sarili sa tubig o sa salamin, pag po tayo po ay nananalamin, ganon din naman po ang ating puso ay nakikita sa pamagitan po ng ating pong kinikilos. Yung ating pong iniisip, action speaks louder than words. Ika nga, di ba? Following your heart, your interests, your passions, your desires. Ano nga ba ang yung passions? Ano nga ba ang yung interest? Ang yung desires? No, ako po bilang pong isang kabilang sa music team, isa po akong blessed dahil nga po sa kaalaman po ng lahat. Hindi naman po ako talented sa music, pero for the grace of God, no, natutunan ko po tumugtog, natutunan ko po na ako po ay naturuan, na pagtiyagaan, turuan, at iyon po ay nagamit po sa kanyang kapurihan. Ngayon,
At naging passion ko po na tumugtog, sumamba sa ating Panginoon. So, saan nga ba ang puso mo? Ito ba ay mahilig ka bang magluto? Mahilig ka bang maglinis? Maglaba? Mamalansya? Or marunong ka sa computer? Mahilig ka mag-computer, sa music? Magagamit mo yan sa paglilingkod sa Diyos at sa kanyang iglesia. Yung nga lang, minsan ang puso po madaya. No? Sinabi po yun sa Bible. Kaya kung hindi po para po sa atin, ay wag po natin ipilit. May kalalagyan ka. Amen? So, follow your heart, no? Your interest. Sa letter A naman, ito po ay abilities. Using your abilities. Iba't iba po ang ating pong kakayahan, ating pong pinag-aralan, yung ating skill. Pagbutihin po natin. At ito po ay maaring gamitin sa iglesia upang magkaroon ng kaayusan at lalo pang mapaganda ang iglesia. Makatutulong po tayo sa isa't isa. Hindi po pumuna para po mapahiya or ma-discourage yung isang kapatid, kundi pumuna para po lalo pa siyang matuto. No? At yung mga tinuturuan naman, willing tayo magpa-correct, magkaroon tayo ng teachable heart, na kung saan hindi po tayo mas marunong pa, no, sa nagtuturo sa atin. At paulit-ulit ng sinasabi, matuto po tayong sumunod. Meron po talagang ganon. Minsan, hindi natin alam kung sinasadya o nakakalimutan lamang niya talaga. Kaya, wag po sana tayong masanay ng ganon. Kapag po tayo natuturuan, magpaturo po tayo. At sabi po doon sa Deuteronomio 8:18, ang lahat ng bagay meron tayo ay mula sa Panginoon. Huwag tayong magmalaki. Palagi natin siyang alalahanin at kilalanin na siyang nagkakaloob. Amen. Karamihan po sa atin may abilities, pero wala namang availability. Kaya may availability, nabibigyan tuloy at natuturuan ng abilidad, no, abilities for the glory of God. So, understand and use your abilities. At sa letrang P naman, personality. Ikaw ba ay introvert or outrovert, extrovert personalidad mo? Meron po tayong iba't ibang personalidad. Meron pong mahiyain, mayroon naman pong sobra sa gusto niya maraming tao, pabida, no? Sabi ng anak ko, pabida, hindi siya mahiyain. Meron naman iba't iba pong uri ng personalidad. Meron po ang bawat isa sa atin, pero tayo po ay nagkakasama-sama sa isang iglesia. At may purpose si Lord para po sa ating mga personalidad na yan, na maaari po natin gamitin din po. Ang ating po mga personalidad ay magagamit natin to love God with all our heart, with all our soul, with all our mind, with all our strength. No? Yung heart natin, ito po yung whole being natin. To express yung ating pong emotion naman sa soul, and yung will sa mind, and then yung strength sa body, which is physically strength na gagamit natin para po sa pagmamahal natin sa Panginoon, na-express natin. At ano man po yung ating pong mga personalidad, introvert ka man o extrovert ka man, God can use you. Amen? So, wala po tayong maidadahilan na mahiyain po. Ako, pastor, hindi ko po kaya. Ilalagay ka ni Lord kung saan kanya ilalagay para po sa kanyang
kapurihan at sa kanyang karangalan ng kanyang pangalan. God can use you. And then sa letter E naman, experience. Employing your differences, no? Sa Romans 8:28, all we know na all things are work together for our good, those who love Him. No, iba-iba po ang ating pong mga karanasan sa buhay. Individually, iba-iba po tayo. Meron po tayong bad and good experience na pwede itong sa ating po relasyon, sa ating edukasyon, spiritual, o vocational, painful experience man yan, no? Subalit sa ating pong mga karanasan, dito po tayo natututo. At habang nga po tayo tumatanda, marami po tayong natututunan. Dito po sa Job 32 verse 7, sinabi niya po doon, the longer you live, the wiser you become, no? So, yun nga po, habang po tayo tumatanda, lalo tayong natututo. Pero wag naman po na tumatanda po tayo hanggang ngayon, hindi pa rin po tayo natututo. Wag naman po sana, no? Yung experience po natin, we can use po to to comfort, to encourage, and to set an example. At ito rin po ay pwede pong maging warning o teaching sa bawat isa po sa atin. Kaya po tayo nagkakaroon ng experience. No? There are saying nga po, the best teacher is your experience. May natututunan po tayo sa bawat pangyayari sa ating buhay. Mahalaga na isaisip po natin na ito po ay sa ating pong ikabubuti o mas makabubuti po sa atin. Para po sa gayon, mapapurihan natin ang ating Panginoon, mabigyan natin siya ng pasasalamat dahil siya po ay Diyos na mabuti sa lahat. Na anuman po yung mga karanasan natin sa buhay, maganda man yan o madalas pangit, may purpose si Lord kung bakit nangyayari yan. At yung nga po, para po to sa ating pong ikatututo. At tayo po ay magamit to encourage, to comfort others, no? To set an example. Amen? So, yun po ang shape. S for spiritual gifts, H for heart, A for abilities, P for personality, E for experience. Gamitin po natin ito. Yung ating po spiritual gifts, yung ating pong heart, our passions, yung ating po abilities, our talents, our skill, yung personality po natin, ikaw may psychological, physical, strength, yung experience natin to encourage, to comfort, to teach others for the glory of God. At kung ang lahat ng ito ay nagagamit po natin, nalalaman natin, masaya tayo makapaglilingkod sa ating Diyos at makapamumuhay sa araw-araw. You have role in the family of God. Discover your shape at pagbutihin po natin ang ating po paglilingkod sa ating Diyos. Don't stop learning or else you'll stop teaching. Sabi po yun ni Sister Dory Villanueva, bagamat wala na siya, no? At ang millennial na sabi nga, YOLO. You only live once. Live it for the glory of God. Amen? At hindi lamang po YOLO, no? Meron po doon side na you live every day. You only die once. Kaya as long as we live, we will serve the Lord, love the Lord, our God. Amen? Find your shape. Discover your shape. At ito po ay
magkakaroon tayo ng fulfillment. Yung purpose natin sa Lord, magaganap. Yun lamang po, naway meron po tayong natutunan at na inspirasyon sa kanya po mga salita. Saglit po tayo yumuko at tayo po ay manalangin. Ama, maraming po salamat sa iyong mga salita na amin po napag-aralan about shape, na ikaw po ang aming Diyos na lumikha sa amin. Ikaw ang aming Diyos na buhay, na siyang nakakaalam ng aming po mga abilidad, na nagkakaloob ng spiritual gifts, ng aming mga personalities, ng aming po mga experience. Salamat po, Panginoon, sa mga bagay nito upang kami, Panginoon, sa mga ganitong paraan ay magamit mo sa iyong kapurihan, sa iyong karangalan. Ama, dalayan ko nga po na ang bawat isa, Panginoon, ay patuloy mong gamitin na ikaw po ang mahayag sa aming mga buhay. Salamat po, Ama. Ito po aming dalangin sa pangalan mo, Panginoong Yesus. Amen. God bless po.